Kabanata 561. Napakaraming stall sa palengke kaya nahirapan si Gavin sa pagpili ng kakainin. Sa huli, nagpasya siyang kunin ang parehong bagay bilang Zachary. Kukuha din ako ng barbecue skewers. Pwede din ba akong uminom ng milkshake, Mommy? Tanong ni Jessie. Halos hindi makasabay ni Erisa ang mga hiling ng mga bata. Ano ang tungkol sa iyo, Tim? She asked, Bimang. Hindi pa nakabisita si Tim sa ganitong lugar. Gusto niyang magkamot ng ulo, pero ang magkabilang kamay niya ay hawak-hawak ni Gavin at Zachary. Pinagmasdan niya ang paligid. Ang lahat ay mukhang at mabango. Mga skewer ng barbecue, please, sagot niya, na may dalang bagay na hindi pa niya nasusubukan noon. Pamilyar siya sa lahat ng iba pang pagkain. Nagkaroon ako ng oxtail soup sa isa sa mga kapitbahay namin. Ito ay mabuti. Tumango si Erisa. Bibili ako ng kahit anong gusto niyo. Mommy, I want a milkshake too. Nakangiting dagdag ni Jasper. Napatingin si Erisa sa lahat ng bata. Kukunin ko kayong lahat ng tig-iisa. Pagkatapos, nagtilian ang mga bata sa sobrang saya, dahilan para mas marami ang tumitig sa kanila. Ang mga kaibig-ibig na bata. Magkasing edad lang silang 6. Magkamukha din sila. Mga sextuple ba talaga sila? Siguro hindi naman talaga sila magkapatid, pero magpinsan na magka-age lang. Kung titignan mo sila ng matagal, magkakamukha silang lahat. Magandang punto. Ang isa sa kanila ay mukhang sobrang tan din. Halatang hindi siya galing sa parehong magulang. Napakunot ang noo ni Erisa nang marinig iyon at magalang na itinama ang mga dumadaan. Lahat sila ay anak ko. Oh, ang dami nila. At ano ang tungkol dito? 6 silang lahat. Pagmamalaking deklare ng babae. IVF. Hindi alam ni Erisa ang isasagot sa puntong ito. Natural na nagal-ihi, malungkot na sabi ni Benjamin. Dahil doon, tumigil na sa pagtatanong ang mga tao at patuloy na hinahangaan ang mga bata. Kamangha-mangha kayong magkaroon ng 6 sa isang pagkakataon. Hindi napigilan ng karamihan ang kanilang pagsamba sa mga bata, na lahat ay may magagandang katangian. Ang cute nila. Nako, gustong-gusto kong dalhin ang isa sa kanila pauwi. Bumulwak ang isang dalaga. Ngumiti si Jasper sa mga dumadaan. Oh, Diyos, ngumiti pa siya sa akin. Hindi na kaya ng puso ko. Natuwa si Jasper nang makitang pinupuri siya ng mga tao. Si Jessie din, natutuwa sa mga tao. Babae naman to, diba? Siya ay kaibig-ibig. Nang marinig iyon, kumunat ang noo ni Benjamin at tumingin kay Jessie. Mukha nga siyang babae. May mga dimples sa mukha niya nang ngumiti siya. Hindi gaanong bubbly sina Gavin at Zachary, pero nagustuhan din sila ng crowd. Samantala, lumibot ang mga mata ni Oliver habang kinukwenta kung magkano ang kanilang gagastusin sa kanilang pagkain. Napayuko si Tim. Bihira siyang bumisita sa mga ganitong lugar kaya hindi siya sanay na tinatitigan siya. Huwag kang matakot, Tim. Paprotektahan ka namin. Hinaplos ni Erisa ang kanyang ulo. Tumango ang bata habang kumikinang ang mga mata. Nakangiting pumunta si Erisa para bumili ng pagkain nila. Lumapit si Benjamin sa kanya para ilagay ang braso sa kanyang baywang, malinaw na sinusubukang ipahiwatig sa lahat na siya ay pag-aari niya. Sinulyapan ni Erisa ang lalaki at sinubukang iwasan ito, ngunit walang resulta. Anong ginagawa mo? Mag-ingat ka, baka may makabunggo sa iyo, bulong ni Benjamin sa kanyang tainga habang inaakay siya pasulong. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ng babae. Nag-iingat ako. Nilinggan niya ang kanyang mga anak, nakita niya ang mga ito na sabik na nanonood sa pakikipag-ugnayan nila ni Benjamin. Manatiling malapit, sweethearts. Huwag kang mahuhuli. Hindi kami mahuhuli kahit gawin mo, Mommy. Pang-aasar ni Zachary. Mas mabuting sundan mo kami ng malapitan, o baka hanapin ka namin kapag nawala. Napaawang ang lobby ni Erisa. Paano ako mahuhuli? Yung brat na yon. Nagtawanan ang mga bata. Pinaputukan sila ni Erisa ng mga dagger, kahit pabiro. Wala kang makakain kung mahuhuli ka. Tumahimik ang mga bata bilang tugon. Kabanata 562. Bumalik ang bodyguard na may dalang coat at sunglasses ni Benjamin. Ang huli ay nagsuot ng kanyang sariling pares ng salaming pang-araw at ibinalik ang mga nauna sa gwardya, na pagkatapos ay isinuot muli ang mga ito at tumayo sa malapit. Ang ilan ay maswerte na nasulyapan ang mukha ni Benjamin habang nagpapalit siya ng salamin. Ang mga lalaki ay nakaramdam ng hiya sa kanilang sarili, samantalang ang mga babae ay nagsimulang maglaway nang bumagsak ang kanilang mga panga sa sahig. Mukhang napakainit ng lalaking iyon. Nakita ko lang din mukha niya.
Kamukha niya ang mga bata ang mga katangiang iyon, ang kaakit-akit na mga mata. Mukhang mas maganda siya kaysa sa karamihan ng mga male celebrity out there. Sino siya sa lupa? May kasama pa siyang mga bodyguard. Superstar ba siya? We would have seen him before if he really are a star, so talagang hindi siya. Masyadong walang kapares ang kanyang hitsura. Sikat siya kung talagang bida siya. Oh, Diyos ko, ang hot niya. Napakaswerte ng kanyang asawa na magkaroon ng napakagandang partner na tulad niya kasama ang 6 na kaibig-ibig na mga bata. Sobrang nagseselos ako. Naningkit ang mga mata ni Benjamin, asawa. Bumaba ang tingin niya sa katabi niyang babae, buti na lang nakita niya itong nakasimangot sa kawalan ng imik. Kinuha niya ang coat niya at ipinulupot sa bewang niya para itago ang hubog niya. Natigilan si Erisa. Anong ginagawa mo? Ang init dito sa labas. Keep it on. Utos ng lalaki habang itinutulak ang mga kamay niya palayo sa coat. Hindi mo ba nakikita ang lahat ng lalaking iyon na nakatingin sa iyo? Laminggalinga si Erisa at napansin niyang maraming tao ang nakatalikod habang nilalagpasan siya. Tapos, tumawa siya. Alam mo, mas maraming babae ang nakikita ko sa halip na nakatingin sa iyo gamit ang kanilang mga mata na mandaragit. Gusto mo bang may mapait na sumama sa selos na iyon? Pang-aasar ni Benjamin habang hinihila siya pabalik sa kanyang mga bisig. Nawala nang masabi si Erisa. Napaka-narcissist nitong lalaking ito. Mas gusto ko ang maalat, maraming salamat. Ang mga bata sa likod ay hindi napigil ang tumawa kasama na si Tim. Kinagat ni Benjamin ang kanyang mga ngipin. Kung ganoon, ipapabili ko si Edwin ng mas maraming asin para makakain ka nito hanggat gusto mo. Ngumisi si Erisa sa kanya. At ikaw naman Graham, gusto mo rin ba ng asin? O gawin, mas gusto mo ang mapait. Mataman siyang tinitigan ng lalaki gamit ang singkit nitong mga mata. Tinatanong mo kung anong gusto kong kainin. Ang mainit nitong hininga ay dumampi sa kanyang pisngi, na nagparamdam sa kanya ng kiliti. Masyado siyang naging intimate, napakurap siya bago mabilis na umiwas ng tingin. Nang makita niya ang pagkain na hinahanap nila, nag-order siya para sa mga bata at bodyguard. Salamat, Miss York. Huwag mong banggitin. Pagkatapos ay yumuko si Erisa at namahaji ng isang tuhog sa bawat bata. Isa lang, Mommy, hindi sapat iyon. Angal ni Jasper habang napakagatlabi sa kanyang inihaw na sausage. Marahang pinitik ng babae ang kanyang noo. Dahan-dahan. Mas masarap kapag dahan-dahan mong kinakain. Ang sarap. Napasinghap si Jasper sa kanyang tuhog. Napakabango nito. Dahil hindi napigilan ni Erisa ang tukso, nagpa siya si Erisa na umorder ng panibagong set ng skewer. Dito, ibinigay niya ang natitira kay Benjamin, na sumulyap lamang sa kanila. Maaari mo silang makuha. Ang weirdo. Oh, well, ang kanyang pagkawala. Binigyan ng babae ng mas maraming tuhog ang mga bodyguard at naghanda ng mas maraming pagkain sa kanyang mga anak kapag tapos na sila sa kung anong mayroon sila ngayon. Napakatagal na noong huli akong kumain ng mga ito. Mahal na mahal ko sila noong nag-aaral pa ako, pagbabalik tanaw ni Erisa. Bibili ako noon ng mga kaibigan ko. Isa lang ang makukuha ko sa bawat pagkakataon, ngunit ito ay napakasaya. Mukha siyang kalmado habang inaalala ang nakaraan. Bakit isa lang ang nakuha mo? Tanong ni Benjamin. Lumingon sa kanya si Erisa. Dahil hindi ko kayang bayaran ng higit pa riyan. Sa kabila ng nakikita niyang ngiti, nakaramdam si Benjamin ng kirot sa kanyang puso. Naawa din si Tim sa kanya. So, mahirap din siya dati. Mahirap siguro para sa kanya. May pera kami ngayon, Mommy. Maaari kang kumain ng maraming skewer hanggat gusto mo. Sabi ni Oliver sa kanya. Talaga, sweetheart? Tanong ni Erisa. Siyempre naman. Ngumisi ang bata. Salamat, sweetheart. Paano kung bayaran mo ang mga tuhog na ito, kung gayon? Agad na napawi ang ngiti ni Oliver. Pagkatapos, binalingan niya si Benjamin ang tanging taong hindi kumakain. Hindi ba ito ang pakikitungo ni Mr. Graham? Kabanata 563. Nang makita ni Benjamin kung gaano kahalaga ni Oliver ang pera, hindi niya alam kung matatawa o iiyak. Magkano ito? 8-4, mabilis na sagot ni Oliver. Naglabas si Benjamin ng credit card sa wallet niya. Walang imik si Erisa at ang 6. Mr. Graham, cash o online payment lang ang tinatanggap nila. Napatingin si Benjamin sa stall at napagtanto niyang nagsasabi siya ng totoo. Kakaiba ang tingin sa kanya ng amo. Nakanganga ang kanyang mga labi. Ibinaling ni Benjamin ang kanyang ulo at sinulyapan ang kanyang bodyguard. Mabilis na naglabas ng 100 ang bodyguard.
Hinawakan ito ni Benjamin at ipinasa sa amo. Itago ang pagbabago. Tuwang-tuwa, sumagot ang amo, salamat. Teka, hindi. Kailangan mong ibalik ang 16. Protesta ni Oliver. Nang mapatingin ang lahat sa kanya ay napahiya siya. Bakit hindi tayo kumuha ng 4 pang sausage sa halip? Oo naman. Wala rin namang pakialam ang amo tungkol doon at mabilis na binigyan si Oliver ng 4 na sausage. Nang makita niya kung gaano kaganda ang 6 na bata, naglabas siya ng 2 pang sausage. Binibigyan ko kayo ng 2 ng libre. Salamat. Bibisitahin ka ulit namin sa susunod. Napangisi si Oliver kaya naningkit ang mga mata. Salamat. Nagpasalamat din ang 5 bata sa amo. Bahala ka. Nakangiting tumingin sa kanila ang amo, lubos na nabigla sa kung gaano sila kaganda. Nakangiting ngumiti si Oliver sa iba pang 5 bata, ang ganda. Maaari tayong magkaroon ng 1 pang sausage bawat isa. Nang makita ni Erisa ang mga bata na masayang nagbabahagi, hindi niya maiwasang mapangiti rin. Sumunyap sa mga bata, pinaalalahanan sila ni Benjamin, huwag mong tapusin ang lahat ng sabay-sabay. Kailangan din nating kumain ng iba pang mga bagay. Mr. Graham, kami ay may malaking gana. Naubos na ni Jasper ang 2 sausage, may langis na kumikinang sa kanyang mga lobby. Kumuha si Benjamin ng tissue paper at pinunasan ang bibig. Maging mas malinis kapag kumain ka. Nilabas ni Jasper ang dila at sinilip si Erisa. Mamantika din ang bibig ni Mommy. Nang masalubong ni Erisa ang tingin ni Benjamin ay mabilis niyang pinunasan ang bibig gamit ang kamay at tumalikod. Nagtawanan ang mga bata nang makita nila kung gaano siya kahihiyan. Isang kislap ang sumili sa mga mata ni Benjamin. Lumapit siya, hinawakan ang kamay niya at pinunasan. Bumilis ang tibok ng puso ni Erisa. Para kang bata kumain. Mukhang natuto ang mga bata kung paano kumain ng napakarumi mula sa iyo. Sinaway siya ni Benjamin. Saway ni Erisa. Hindi ako normal na ganito. Napakalinis ko. Kinurot ni Benjamin ang sulok ng kanyang bibig bago inilapit sa kanya ang mahahabang daliri nito. Ano ito? Nang makita ni Erisa ang langis na kumikinang sa kanyang mga daliri, namula siya at mamulong, madudumihan ang bibig ng lahat pagkatapos kumain. Ha! Tumawa ng nakakaloko si Benjamin. Mas lalong nagpahiya kay Erisa. Mga bata, punta tayo sa unahan at bumili pa ng pagkain. Sigaw ni Erisa habang dinadala ang mga bata para magpatuloy sa pagbili ng pagkain. Hindi kumain si Benjamin at sumunod lang sa kanila. Kapag masikip, magbubuhat pa siya ng 2 o 3 bata, para hindi sila mabangga ng iba. Bakit hindi ka kumakain? Hindi ka ba nagugutom? Sa sobrang daming pagkain, nakaramdam ng hiya si Erisa. Kung tutusin, si Benjamin ang nagbabayad ng lahat. Kung hindi siya kumain ng kahit ano at sila lang ang nagpupuno sa sarili nila, madyay guilty sila. Hindi ako sanay kumain habang naglalakad, malamig na sagot ni Benjamin. Kumaibat ang sulok ng lobby ni Erisa. Bakit kakaiba ang lalaking ito sa mga ordinaryong tao? Mas masarap itong mga kalyeng merienda kapag kumakain ka habang naglalakad. Dapat mong maranasan. Sa likod ng salaming pang-araw, pinagmamasdan ni Benjamin ang pagdaldal niya. Isang kislap ang sumili sa kanyang mga mata. Huwag kang magsalita kapag kumakain ka. Nakakatamad. Pagtingin niya sa likod, napansin niya ang isang tindahan ng barbecue skewer. Bantayan mo sila. Pupunta ako at bibili ng pagkain. Pagkatapos paalalahanan si Benjamin, pumunta siya para bumili ng barbecue skewer. Susundan na sana siya ng 6 na bata nang pigilan sila ni Benjamin. Manatili ka rito. Pupunta ako. Natigilan ang mga bata. Kabanata 564. Nang lumakad si Benjamin, medyo masaya ang mga bata. Gayunpaman, hindi nila maiwasang magreklamo tungkol dito. Umiling si Jasper, sinabi ni Jasper, tulad ng inaasahan, hindi maaaring iwan ni Mr. Graham si Mommy kahit 1 segundo. Sumang-ayon si Oliver, haha. Iba na ang pakikitungo ni Mr. Graham kay Mommy ngayon. Pagtingin sa kanilang dalawa, hindi naman nagalit si Zachary. Sinabi ni Mommy kay Daddy na bantayan kami, ngunit inutusan niya kaming manatili dito at sa halip ay sumunod sa kanya. Gusto ba niya ng alone time with her? Kung tutulungan ni Daddy si Mommy na dalhin ang pagkain, mas magiging maganda iyon sa kanya. Seryosong sabi ni Gavin. Sumigaw si Jessie, malamang gagawin ni Mr. Graham, tama ba? Tinitigan sila ni Tim bago tumingin kay Benjamin. Nang makita ni Erisa si Benjamin na papalapit, kumunat ang noo niya. Kung pupunta ka dito, paano ang mga bata? Binabantayan sila ng mga bodyguard.
Hawak ang kanyang kamay, inakay siya ni Benjamin sa gitna ng karamihan. Sinulyapan siya ni Erisa na nakahawak sa kamay niya, saka bumalik sa gwapong mukha nito. Napuno siya ng kaligayahan. Ito ba ang tindahan ng barbecue skewers? Laming-galinga si Benjamin at nakita niya ang isang stall na may nakasulat na barbecue. Oo, ito na. Dahil sa tuwa ay hinayla siya ni Erisa. Napakunot ang noo ni Benjamin nang makita ang pagkain sa grill. Sigurado ka bang masarap ito? Ang sarap. Sobrang namis ito ni Erisa. Noong nasa ibang bansa siya, bihira siyang magkaroon ng pagkakataon na kumain ng ganoong pagkain. Nang maalala na may iba pang pagkain, nag-order lang siya ng ilang servings. Hindi ka na ba mag-o-order pa? Paalala ni Benjamin nang mapansin na 4 na bahagi lang ang in-order niya sa kabila ng 6 na bata. Tama na ito. Sabay tayong makakain mamaya. May iba pang pagkain. Sagot ni Erisa habang nakatalikod. Tumango si Benjamin. Habang pinagmamasdan niya ang may-ari ng stall na nag-iiho ng pagkain, nakasimangot siya. Lalong lumalim ang pagkunot ng noo niya nang makita ang iba pang sausawan. Nang magbabayad na si Erisa, pinigilan siya ni Benjamin at pinasa na lang ang pera. Itago ang pagbabago. Paumanhin, ngunit kulang ako sa 10. Idinagdag ng amo pagkatapos ng bahagyang pagkagulat. Dahil sa hiya, mabilis na binayaran ni Erisa ang natitirang halaga. Pasensya na, hindi niya alam ang presyo. Hinawakan ng isang kamay ni Erisa ang pagkain at mabilis na kinaladkad si Benjamin gamit ang isa. Dahil napahiya, sumimangot si Benjamin. Ganon ba kamahal? Walang masyadong pagkain, sa simula. Pagtingin sa kanya, tumawa si Erisa. Dahil hindi mo ito kadalasang kinakain, hindi mo malalaman. Dati talagang mura, pero tumaas ang presyo nito dahil sa inflation. Ang karne ay nagkakahalaga ng 5 sa bawat tuhog at ang mga gulay ay nagkakahalaga ng 3 sa bawat skewer. Sa kabuuan, ang isang bahagi ay nagkakahalaga ng 50. Nagdagdag ako ng 2 pagpipilian sa karne, kaya nagdagdag ito ng hanggang 210. Napaawang ang lobby ni Benjamin. Mukhang hindi yummy. Ang pagkain ay paulit-ulit na niluluto sa iisang grill. Nang marinig ni Erisa kung gaano siya kapili, hindi niya alam kung paano ipapaliwanag na kung patuloy itong nitpick sa pagkain, hindi man lang siya mangangahas na kainin ito. Kapag natikman mo na ito, malalaman mo kung malasa ito. Napakasama nito sa kalusugan. Sinamon siya ng tingin ni Benjamin. Karaniwang kumakain ka ba ng mga ganitong pagkain kasama ang mga bata? Nakaramdam ng pananakit ng ulo, umikot si Erisa at hinarap si Benjamin. Hindi ko makukuha ang mga ito sa ibang bansa. Nang makita ni Benjamin kung gaano siya sabik na kainin ang pagkain, itinikom niya ang kanyang mga lobby. Dalhin mo muna ito sa mga bata. Bibili ako ng oxtail soup. Habang nagsasalita si Erisa, itinulak niya ang pagkain sa mga kamay ni Benjamin. Oxtail soup, sumimangot na naman siya. Tumigil ka, hindi na nakatiis, sinenyasan siya ni Erisa na tumahimik. Tigilan mo na ang labis na pag-iisip at huwag mo na akong sundan. Ako na mismo bibili. With that, tumakas si Erisa. Nakakunot ang noo ni Benjamin habang nakatitig sa kanya. Umiwas lang siya ng tingin nang mawala ito sa paningin niya. Pagkatapos, naglakad siya pabalik sa mga bata. Hindi pa tapos ang pagkain na in-order ng mga bata. Nang makita nilang bumalik si Benjamin na may dalang pagkain, gutom na gutom silang lumunok. Umangat ang sulok ng mga lobby ni Benjamin nang sumilay sa kanyang mga mata ang nakakatuwang tingin. Kabanata 565. Ito ang mga barbecue skewers. Halika at kainin mo sila. Binuksan ni Benjamin ang pakete bago umupo sa tabi ni Gavin. Mga skewer ng barbecue. Tumayo si Gavin at tinignan ito at ngumuso. Napakabango. Sinamon siya ng tingin ni Benjamin. Ngumiti ng malapad si Zachary. May 4 na bahagi. Ang dami niyan. Dinaanan niya si Gavin ng isang tuhog. Kumain ka, masarap sila. Matapos bigyan ng 2 skewer si Tim, tig-1 skewer ang ipinasa niya sa kanyang mga kapatid. Sa huli, nagsimula siyang kumadyut ng skewer. Kumain ka na, Tim. Nang mapansin ni Zachary ang pagtitig ni Tim sa tuhog, marahan niyang itinulak si Tim. Tumango si Tim. Sumulyap sa kanila at mahinang nagtanong, hindi ba natin hihintayin si Miss York? Sinagot ni Benjamin ang kanyang tanong, pumunta ang mommy mo para bumili ng sopas ng oxtail. Ang galing! Tuwang-tuwa sina Jasper at Oliver. Ngumisi din si Jesse. Habang kinakain niya ang pagkain, tuwang-tuwa siyang napabulalas, mas masarap kaysa sa skewer ang sopas ng buntot. Oo, masarap ang oxtail soup.
Tim, dapat matikman mo ito mamaya. Excited na ibinahagi ni Jasper kay Tim. Kumain ka na, Tim. May kakainin ka pa mamaya, udyok ni Oliver. Hindi mo na kailangang hintayin si Mommy. May kakainin pa siya pagbalik niya. Gusto na itong kainin ni Tim nang makita niyang ang iba ay masayang kumakain. Nang ibaba niya ang kanyang ulo at kumagat ay nagningning ang kanyang mga mata. Masarap ba, Tim? Magiliw na tanong ni Gavin. Sinulyapan siya ni Tim at tumungo. Oo, mayroon pang baboy, bola-bola, tokwa, pusit, tupa, hipon, masigasig na listahan ni Zachary, na hinihikayat si Tim na subukan ang bawat isa sa kanila. Okay, tumungo si Tim. Tim, mahilig ka ba sa maanghang o hindi maanghang na pagkain? This is spicy, tanong ni Jasper habang pinapasa ang kanyang tuhog kay Tim. Nagningning ang mga mata ni Tim. Gusto ko ng maanghang na pagkain. Dito, ipinasa sa kanya ni Jasper ang isang hipon. Salamat, hindi pa ako tapos kumain. May hawak na 3 scorer si Tim, ang pinakamarami sa iba pang mga bata. Dahil tigi-isang tuhog lang ang ibang bata, nakaramdam siya ng hiya. Kumain ka na, ang sarap kapag mainit, nakangiting sabi ni Oliver. Lahat ay masarap kapag mainit. Pang-aasar ni Zachary. Tumawa si Oliver. Namaho ang singaw sa kanyang salamin, kaya halos hindi na siya makakita. Nang mapansin iyon ni Benjamin ay yumuko siya at tinanggal ang salamin ni Oliver. Inangat ni Oliver ang kanyang ulo at tinitigan si Benjamin, nanlabo ang kanyang paningin. Mr. Graham, hindi ko na makita pagkatapos mong tanggalin ang salamin ko. Maghintay. Pinunasan ni Benjamin ang condensation sa salamin bago ibinalik kay Oliver. Palihim ng umiti, masayang sinabi ni Oliver, "Salamat, Mr. Graham." Nang bumalik si Erisa at nakitang nagsimula ng kumain ang mga bata, natuwa siya. Masarap ba, sweethearts? Oo, sabay-sabay na sagot ng 6 na bata na tuwang-tuwa sa pagkain. Nang makita ni Erisa si Tim na masayang nakangiti rin, ngumiti siya ng magiliw. Kung masarap, kumain pa. Kumuha siya ng 2 bahagi ng sopas ng oxtail at tinawag ang mga bodyguard, umupo na rin kayo at kumain. Nagulat na lang, tumingin muna ang mga bodyguard kay Benjamin bago kumuha ng pagkain. Salamat, Miss York. Bahala ka. Mahirap para sa iyo na patuloy na sundan kami. Umupo si Erisa sa tabi ni Jessie, naiwan ang isang upuan sa pagitan nila ni Benjamin. Narito na ang sopas ng oxtail, sweethearts. Nang buksan niya ang pakete, napuno ng halimuyak ang hangin. Napalunok ng laway si Erisa, mabilis na pumulot ng karne at nagsimulang kumain. Masarap. Sa pagtingin sa kung gaano siya nalubog sa pagkain, nagtanong si Benjamin, ganun ba kasarap? Ito ay oxtail. Paano kaya niya ito magugustuhan? Nang maalala ni Benjamin kung ano iyon, sumimangot siya sa pang-aalipusta. Pagtingin sa kanya, kinuha ni Erisa ang isang piraso ng oxtail meat. Malalaman mo na masarap sa pag-amoy. Kumain ka na. Ipinasa niya ito sa kanya. Nakatitig dito, ayaw talagang kainin ni Benjamin. Gayunpaman, sapat na ang loob ni Erisa na ilagay ito sa tabi ng kanyang mga labi. Umagos ang halimuyak sa kanyang ilong na labis na tinutokso. Kabanata 566. Bilasan mo, ang sakit ng braso ko. Udyok ni Erisa na parang nagbubulungan. Nang marinig ni Benjamin ang kanyang malambing na boses, gumanda ang kanyang kalooban at talagang kumagat siya. Paano na? Masarap ba? Lumapit siya at tinitigan siya ng may sabik ng ngiti. Nang masalubong ni Benjamin ang kanyang malinaw na titig, isang kislap ang sumilay sa kanyang mga mata. Bahagya siyang ngumunguya. Ang karne ay napakasariwa, walang anumang baho na inaasahan niya. Nagulat siya ng husto. Kailangan niyang aminin na medyo disente ang lasa ng oxtail. Hindi naman masama. Tumawa si Erisa bago ibinigay sa kanya ang natitirang laman. Kumain ka na. Nakaupo sa alfresco seats, kinain ni Benjamin ang mga delicacy na hindi pa niya nasusubukan noon. Naglagay si Erisa ng isang bowl ng oxtail soup sa harap ng mga bata bago sila bigyan ng tig-isang serving. Kainin mo habang mainit pa. Huwag mong sunugin ang iyong sarili. Okay, tumango ang 6 na bata. Dahil mamantika ang kanilang mga lobby sa pagkain, napangiti sila sa kasiyahan. Nang makitang masaya ang mga bata, nakaramdam din ng saya si Erisa. Nagpatuloy siya sa pagkain kasama sila. Anong barbecue na pagkain ang in-order mo? Papak ng manok, itlog, baka, karne ng tupa, isda, sugpo, sili, noodles, talong, mais. At ang paboritong talaba ni Mommy. Sabi ni Jessie,
Pagtingin sa mga bata, ngumiti si Erisa at sinabing, "You little glutton. Sa sobrang dami mong inorder, bawal kang umuwi bago mo maubos lahat ng pagkain." "Haha, huwag kang mag-alala, Mommy. Tatapusin natin ang lahat." Sa katunayan, maaaring hindi sapat ang paglilibot. Saad ni Jasper sabay tapik sa dibdib. Hinailan ni Benjamin ang upuan sa gitna at umupo palapit sa kanila. Napatingin si Erisa sa kanya. Nang makita niya itong masikasong kumakain, nakaramdam siya ng hiya. Naisip niya na gusto nitong umupo ng mas malapit sa kanya. Hindi niya napigilan ang sarili, sinulyapan pa niya ito ng ilang sulyap. Mabagal at elegante siyang kumakain. Normal lang na merienda sa kalye ang mga iyon, pero para siyang upper class na tao na kumakain sa isang marangyang restaurant. Pagkatapos, sinulyapan niya ang ibang mga bata. Maliban kay Gavin na kasentikang kumain ni Benjamin, ang iba ay katulad niya. Kung ikukumpara sa iba pang dalawa, sila ay higit na walang hiya at mabilis na nilamon ang pagkain. Mukhang dahan-daang baguhin ng mga bata ang kanilang mga gawi sa pagkain. Ito ay malinaw sa paghahambing. "Anong tinitingin-tingin mo? Bakit hindi ka kumakain?" Lumingon si Benjamin at tumingin sa kanya. Napangiti si Erisa. "Wala lang." Sandali siyang tinitigan ni Benjamin bago nag-iwas ng tingin. Agad na inihain ang pagkain. Tapos na ang barbecue skewers at oxtail soup sa mesa. Nang makita ni Erisa na gutom na talaga ang mga bata, umorder pa siya ng ilang servings. "Tim, subukan mo silang lahat." Ang lahat ng mga bata ay kumakain ng malaya, ngunit si Tim ay hindi talaga ng ahas na kumuha ng anumang pagkain. Kaya naman, kinuha ni Erisa ang higit pa para sa kanya. "Okay." Tumango si Tim. Ngumiti si Erisa nang magiliw sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali ay tumingin siya sa kanya, nagpatuloy siya sa pagkain at paminsan-minsan ay kumukuha ng pagkain para sa mga bata. Kumain si Benjamin ng mga tuhog ng tupa kasama si Erisa at ang mga bata. Nasa kalagitnaan na sila ng pagkain, isang nagulat na boses ang umalangaw-ngaw. "Hindi ba't iyon ang aking mahal na pinsan, Erisa?" Isang lalaki, na nakasuot ng matingkad na sando, ang dumaan. Naningkit ang mga mata niya nang suriin si Erisa. "Ikaw talaga, Erisa. Kailan ka pa bumalik?" Tinitigan siya ni Kenneth ng masama habang naglalaro sa lobby niya ang nakakainis na ngiti. Shooting a cold glare at Kenneth, Erisa replied coldly, "You've got the wrong person." Mangyaring umalis at itigil ang pagharang sa ilaw. Nakatayo si Kenneth sa harap ng liwanag. Nang marinig niya ang mapang-asar na tono ni Erisa, hindi siya nagalit. Nakangiting tumabi siya ng bahagya. "Alam kong ikaw iyon, Erisa. Huwag mong ipagkaila. Ilang taon na tayong hindi nagkikita, pero bakit parang estranghero ka sa akin? Araw-araw kitang namimiss, sobra talaga ang tatay mo. Paprotektahan kita sa hinaharap at pipigilan kanya sa pang-aapi sa iyo." Hindi siya pinansin ni Erisa. Lahat ng tao sa pamilya York ay naiinis sa kanya, lalo na ang pamangkin sa tuhod ni Finley. Kabanata 567. Si Kenneth ay apo ng nakatatandang kapatid ni Finley. Gayunpaman, hindi niya minahal si Erisa na parang kapatid. Sa halip, mayroon siyang kasuklam-suklam na lihim na motibo. Nang makita ni Kenneth na hindi niya ito pinapansin ay tumingin siya sa paligid. Nang mapansin ang 6 na bata at isang lalaki na nakasuot ng isang pares ng salaming pang-araw, natigilan siya. "Erisa, sino itong lalaking ito? Boyfriend mo ba siya?" Tinitigan ni Kenneth si Benjamin ng masama na parang hooligan. "Kahit ibenta ka ng papa mo, hindi ka basta-basta makakahanap ng lalaki, di ba? Bulag pa nga siya, bakit hindi ikaw at ako?" Nagsimulang maging touchy si Kenneth. Akmang ipapatong na niya ang kamay sa balikat ni Erisa ay binawi niya ang braso sa gulat. Isang tuhog ang tumusok mismo sa kanyang palad, na naging sanhi ng pagtilamsik ng dugo sa buong. "Arg!" Napangol si Kenneth sa sakit habang nakahawak sa kamay niya. Samantala, gulat na gulat si Erisa habang sinulyapan si Benjamin. Ginawa niya ba? Nagyelo ang ekspresyon niya. Galit na galit, sumigaw si Kenneth, "Sinong bastard?" Bahagyang iniling ni Benjamin ang kanyang ulo na may malungkot na ekspresyon. Agad namang gumalaw ang mga bodyguard na nakaupo sa kabilang table. Hinawakan nila ang kwelyo ni Kenneth at sinuntok ito. Binugbog siya ng mga bodyguard bago binalaan, maging mas magalang kay Mr. Graham at Miss York. Napakulot si Kenneth na parang bola sa sahig. Buong mukha niyang namamaga, galit na galit niyang pinandilatan si Erisa. "Erisa, bakit hindi mo sila pinigilan? Hiniling mo pa sa kanila na bugbugin ako." Sinulyapan siya, malamig na ngumiti si Erisa. "Hindi mo ba deserve ang bugbugin?
Kasalanan mo ang lahat sa pagiging siksik mo. Huwag ka nang maghanap ng gulo sa akin. Nang masalubong ni Kenneth ang mahigpit at pag-alit na tingin ni Erisa, natigilan siya. Isang lamigang damaloy sa kanyang gulugad. Nakangiting nakayuko, tumango siya at sinabing, "Okay, okay." Magwala. Mataimtim na sigaw ni Erisa. Mabilis na tumayo si Kenneth at tumakbo palayo. Looking at him escaping so pathetically, napangiti si Erisa ng mapanukso. Gusto na niyang turuan ng leksyon ang hulagan na iyon. Gayunpaman, dahil ayaw niyang takutin ang mga bata, pinigilan niya ang sarili. Sa kanyang pagtataka, kumilos si Benjamin bago niya ginawa, tinulungan siyang ilabas ang kanyang galit. Maging siya ay nagulat sa bilis ng kilos nito. Kung hindi lumipad ang tuhog sa kanyang mga mata, iisipin niyang ginawa iyon ng mga bodyguard. Sino ang lalaking iyon? Napakalungkot ng ekspresyon ni Benjamin. Hindi na ito naitago ni Erisa. Pamangkin siya ng dalawang matandang babae na nakita mo sa shopping mall. Apo siya ng kapatid nila. Kumunat ang noo ni Benjamin. How dare he still act like a hooligan? Isa siyang douchebag o pervert. Ganyan ba siya palagi sa iyo? Nang mapansin ni Erisa ang frosty look niya, umiling siya. Bihira tayong magkita. Alam ko naman na douchebag siya kaya lagi ko siyang iniiwasan. Naalala niya na ang unang beses niyang pagkikita ni Kenneth ay nasa middle school, nang magdaos ng piging si Regan pagkatapos pakasalan si Heather. The moment na nakilala siya ni Kenneth, patuloy niya itong nililigawan. Matapos malaman na magkamag-anak sila, sinubukan pa niya itong samantalahin. Nang sabihin niya kay Finley ang tungkol dito, napag-alitan pa siya sa pagiging walang hiya at pang-aakit sa sarili niyang pinsan na si Kenneth. Kahit ang kanyang ama, si Regan, ay pumanig kay Finley at ipinagtanggol ang douchebag na iyon. Hindi mahanap ang sinumang tumayo para sa kanya, si Erisa ay napuno ng pagkabigo. Noong nag-high school siya, pinili niya ang paaralan na pinakamalayo sa bahay. Ang gusto lang niyang gawin ay ang makalayo hanggat maaari para maiwasan niyang umuwi. Nang marinig ni Benjamin, na tinawag niya si Kenneth ng isang douchebag at narinig kung gaano siya naiinis, tumango siya. Kung makatagpo ka ng isang tulad niya sa hinaharap, direktang atakihin siya. Sa hindi malamang dahilan, natulala si Erisa sa magaspang at marahas na pamamaraan ni Benjamin. Ang ilang mga scum ay matatakot lamang naguluhin ka kung tutugan ka sa kanila ng may karahasan. Kung sila ay mabisyo, kailangan mong maging mas mabisyo kaysa sa kanila. Kung hindi, darating pa rin sila para makipag-away sa iyo. Ituloy mo ang pagkain. Tinapik ni Benjamin ang kanyang ulo bago inalis ang hindi umiiral na alikabok sa kanyang mga balikat. Napatingin si Erisa sa kanya. Naglabas siya ng panyo at marahang pinunasan ang mga balikat niya. Pagkatapos, diretso niya itong itinapon sa basurahan. Natigilan siya. Naiinis ba si Benjamin sa muntik na akong hawakan ni Kenneth? Ang mga manggas ay tumambad sa bahagi ng kanyang mga balikat, kaya siya ay medyo sexy. Tapos na. Nasiyahan lamang si Benjamin matapos ayusin ang kanyang sando. Kabanata 568. Oo, bumilis ang tibok ng puso ni Erisa nang magpasalamat, maraming salamat sa iyo kanina. Iyon ay lubhang kasiya siya. Nang salubungin ni Benjamin ang kanyang kumikinang na mga mata, isang kurap ng emosyon ang lumitaw sa kanyang mga mata. Nabigla ka ba sa alindog ko? Tumawa si Erisa. Oo, namumula, idinagdag niya, ang gwapo mo ngayon. Ngumiti si Benjamin. Hindi ba ako madalas na gwapo? Sinaman siya ng tingin ni Erisa. Ano ang nangyari sa kanyang aloof personality? Walang kurap na tinitigan sila ng 6 na bata. Nanliligaw ba si Daddy kay Mommy? Nakalimutan na ba nila na nandito din kami? Mommy, nakilala mo ang matandang babae sa shopping mall. Kumunat ang noo ni Zachary. Bakit walang sinabi si Mommy pagkabalik niya kinagabihan? Oo, napatingin si Erisa sa anak. Galit na galit sina Oliver at Jasper. Mommy, binubuli ka ba niya? Natouch naman si Erisa. Dahil ayaw niyang mag-alala sila, tiniyak niya sa kanila, hindi. Sa katunayan, tinuruan ko sila ng leksyon. Sila, sino pa ang nandoon? Kinagat ni Jessie ang kanyang mga lobby, mukhang galit. Napatingin sa kanila si Benjamin. Alam din ba ito ng 4 na bata? Kasama niya ang ate niya. Nang bumili ako ng damit para kay Mary, nabangga ko sila. Wala silang kahihiyan na isipin na binibili ko ng damit ang kapatid nila. Ayaw nilang ibigay ko sa kanila ang mga damit, pero hiniling nilang bayaran ko sila. Akala pa nila para sa kanila ang mga damit na binili ko para kay Mary. Nang bawiin ko ang mga damit, tinuruan ko rin sila ng leksyon.
Dapat ay tiningnan mo ang kanilang mga ekspresyon. Mommy, nagalit ba sila? Pinanlakihan ni Jessie ang kanyang kumikinang na mga mata. Tumango si Erisa bago tumingin kay Benjamin. Inutusan pa ng daddy mo ang mga bodyguard na sampelan sila. Napatingin si Gavin kay Benjamin. Sinundo ba ni daddy si mommy? Oo, sagot ni Benjamin. Dahil alam niyang tinulungan ni Benjamin si Erisa na turuan sila ng leksyon, tuwang-tuwa si Gavin. Magandang trabaho. Nagsimulang tumingin sina Zachary, Oliver, at Jasper kay Benjamin sa ibang liwanag. Dahil ang mga matandang babaeng iyon ay napakasama, nararapat silang bigyan ng leksyon. Mommy, di ba nasa Delmore sila? Bakit sila pumunta dito? Galit na tanong ni Jasper. Matapos ipaliwanag ni Erisa ang nangyari sa kanila ay naintindihan naman nila. Hindi katakataka na nabangga nila si Kenneth, ang douchebag, dito. Buti na lang at kasama namin si Mommy. Kung hindi, mabubuli siya. Mommy, sino ang matandang babae na iyon? Alam ni Gavin na binubuli ng matandang babae si Erisa, pero hindi niya alam kung ano ang relasyon nila ni Erisa. Pati si Tim ay hindi napapansin. Kahit kanina pa siya nakikinig, hindi pa rin niya moari kung sino ang matandang babae na iyon. Isang tingin ang sumilay sa mga mata ni Erisa habang iniluwan niya ang nagngangalit na mga ngipin, siya ang aking lola. Nanlaki ang mata ni Gavin. Maging si Tim ay napuno ng kawalang paniwala. Inaapi siya ng lola ni Mommy. Ngunit ang aking lola ay labis na nagmamahal sa akin. Mommy, bakit kanya binubuli? Hindi ba ikaw ang apo niya? Hindi ito maintindihan ni Gavin. Tutal, pinaulanan siya ng labis na pagmamahal ng kanyang lolo. Nang makita ni Erisa kung gaano kawalang muwang ang mga bata, hindi niya gustong magbahagi ng marami tungkol sa masasamang gawa ni Finley. Baka hindi niya lang ako gusto. Noong nakaraan, hindi niya alam kung bakit labis na kinasusuklaman siya ni Finley. Hindi rin niya maisip ang kanyang ama na si Regan. Ang tanging paliwanag na naiisip niya ay ang ilang tao ay ipinanganak na masama. Magiging wishful thinking kung umaasa na magiging mabait sila. Mommy, napakabait mong tao. Siguradong masasamang tao sila, galit na pagtutol ni Gavin. Kung hindi sila masama, hindi sana nila. Binubuli si Mommy. Pinalayas nila siya. Isang malungkot na ekspresyon ang bumalatay sa mukha ni Zachary. Ang matandang babae na iyon at ang kanyang anak ay parehong masama. Pintas ni Oliver. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, nabigla si Jasper, napakasama nila. Kapag nakita ko silang muli, hindi ko sila bibitawan. Oo, tuturuan ko sila ng leksyon in behalf of Mommy. Galit na sigaw ni Jessie. Yung mga walang hiyang tao, Miss York. Kung makatagpo ka ng masamang tao sa susunod, dapat mong sabihin sa amin. Tutulungan ka namin. Kumunat ang noo ni Tim, gusto rin siyang panindigan. Kabanata 569. Okay, naantig at naaliw si Erisa sa galit ng mga bata. Sige, tigilan na natin ang pagbanggit sa mga nakakainis na mga yan. Mabilis na tayong matapos kumain at umuwi na tayo para magpahinga. Masunaring tumango, mas mabilis kumain ang mga bata. Ang pakpak ng manok na ito ay para sa iyo. Binigyan ni Erisa si Benjamin ng pakpak ng manok bago nguyain ang isa. Tuwang-tuwa, malumanay na sumagot si Benjamin, okay. Napatingin si Erisa sa kanya at ngumiti. Ha, bakit ang lalaking iyon ay nakasuot ng isang pares ng salaming pang-araw kapag kumakain ng hapunan? Nakikita niya ba? Baka bulag siya. Kaya naman kailangan niyang magsuot ng sunglasses sa araw at gabi. Oo, sa tingin ko rin. Kawawa naman yung magandang babae. Talagang kasama niya ang isang bulag. Si Benjamin ay may matalas na pandinig. Nang marinig niya ang talakayan ilang mesa ang layo, isang malungkot na tingin ang bumungad sa kanyang mukha. Yung hulagan na nang aasar kay Erisa kanina, bulag din daw ako. Dahil sa direksyon ng hangin sila nakaupo, hindi malinaw na naririnig ni Erisa ang ilang usapan. Nang maramdaman niyang medyo off ang vibe ni Benjamin, sinilip niya ito. Ang kanyang ekspresyon ay tense at sobrang lamig. Napalunok, nag-iwas siya ng tingin. Gayunpaman, lumingon si Benjamin at tumingin sa kanya. Isang malungkot na tono ang bumalat sa kanyang malalim na boses nang itanong niya, mukha ba akong bulag? Napasimangot si Erisa, nagnanais na gawin ang kanyang pag-iral bilang hindi nakikita hanggat maaari. Sa kasamaang palad, hinarap siya ni Benjamin sa tanong na iyon. Napakamot siya sa ilong, hindi alam kung paano sasagutin ang tanong na iyon. Ginoong Graham, para ka talagang bulag. Sino ang magsusuot ng salaming pang-araw kapag kumakain sa gabi? Malamig na panunuyan ni Gavin habang tinitingnan niya si Benjamin.
Dahil lumaki siya kasama si Benjamin, mas naging matapang siya. Habang ang ibang mga bata ay lihim na tumatawa, si Benjamin ay tinitigan ng masama ang kanyang anak sa likod ng salaming pang-araw. Nang marinig ng ibang bodyguard na nakaupo sa kabilang table ang komento ni Gavin, tahimik nilang tinanggal ang kanilang sunglasses. Ibaba mo yan, mahinang mungkahi ni Erisa kay Benjamin. Mas mabuting tanggalin ang salaming pang-araw kung ayaw niyang magkamali. Gayunpaman, pinilit niyang isuot ang mga ito. Nakakaakit na ng atensyon ng mga tao ang kanyang mga tingin. Ngayon na nakasuot siya ng salaming pang-araw sa gabi, namumukod tangi siya sa karamihan. Mapapansin agad siya ng kahit sino. Nakakunot ang noo, tinanggal ni Benjamin ang kanyang salaming pang-araw. Ngayon, ang lahat ay hindi na tumitingin sa kanya nang nagdududa at iniisip kung siya ay bulag. Sa halip, tinitigan siya ng mga ito na parang love-struck. Isang malungkot na tingin ang lumitaw sa mukha ni Benjamin. Maya-maya, sinuot niya ulit ang sunglasses. Hindi nakaimik si Erisa. Samantala, nakatingin si Kenneth sa kanyang direksyon mula sa isang sulok. Puno ng hinanakit ang kanyang tingin. Damn it, sino yung lalaking naka-sunglasses? May mga bodyguard pa siya. Mukhang isa siyang gangster. Kinilig si Kenneth. Kailan pa nakilala ni Erisa, ang asong yun, ang isang mabigat na tao. Nakatitig sa nakakabagbag damdaming eksena, nagngangalit si Kenneth. Hinawakan niya ang kanyang braso at mabilis na isinugod sa ospital. Kung naparalisa ang braso niya, siguradong hindi niya bibitawan si Erisa. Marahas na nagmumura, pumunta si Kenneth sa ospital upang malagyan ng benda ang kanyang braso. Kasabay nito, tinawagan ni Finley si Regan, na nasa Delmore. Regan, nabangga ko ang maliit na asong iyon. Alam mo ba kung paano niya ako tinatreto? Nakakuha siya ng taong bumugbog sa akin. Namamaga pa ang mukha ko at natanggal ang ngipin ko. Galit na reklamo ni Finley. Regan, dapat turuan mo ako ng leksyon ng asong iyon. Ma'am, sino ang tinutukoy mo? Nalilitong boses ni Regan. Hindi niya alam kung sino ang tinutukoy ni Finley. Sinong maglalakas loob na ibuli ang nanay ko? Sino pa kaya? Ang asong iyon, Erisa. Ngayong malaki na siya, mas naging matapang siya. Ang walang utang na loob na asong iyon. May inutusan talaga siyang bugbugin ako. Hindi na niya ako nakikita bilang lola niya. Napakalungkot ng buhay ko. Ngayong ako ay binubuli ng aking apo, ako ay masyadong nahihiya na makipagkita sa sinuman sa hinaharap. Saway ni Finley habang humihikbi. Ma, nabangga mo ba si Isa? Saan? Nag-aalalang tanong ni Regan na pinipigilan ang galit. Hindi siya nagalit dahil pinagalitan ng kanyang ina ang kanyang anak, ngunit sinaktan siya ng kanyang anak. How dare she hit her elder? Kabanata 570, sa North Stream. Di ba sabi ko sa'yo nandito ako para ipagdiwang ang birthday ng tito mo? Pumunta ako sa shopping mall kasama ng tita mo para bumili ng damit para sa kanya. Tapos, nabangga ko siya. Nagbihis siya ng maayos. Gayunpaman, hindi lamang niya kami binilhan ng anumang damit, ngunit binawi rin niya iyon. Pagkatapos, pinalapit niya ang isang lalaki at itinulak ako sa lupa. May inutusan pa siyang bugbugin ako. Regan, pinaghirapan namin siyang palakihin, pero paano siya naging mabisyo? Nakipagsanib puwersa siya sa mga tagalabas para saktan ang sarili niyang miyembro ng pamilya. Yung walang utang na loob na bastard. Dapat ay ibinente natin siya sa ibang bansa bilang isang alipin. Malungkot na pinunasan ni Finley ang kanyang mga luha, ginawa ang kanyang sarili na sobrang miserable para maawa sa kanya ang kanyang anak. Nay, huwag kang umiyak. Alagaan ang iyong kalusugan. Kapag nakilala ko siya, talagang tuturuan ko ng leksyon para sa iyo ang unfilial daughter na ito. How dare she hit her own lola? Galit na saway ni Regan, hindi man lang pinansin na anak niya si Erisa. Regan, ang sakit ng ulo ko. Dapat kang pumunta at ipadala ako sa ospital. Sa tingin mo ba may concussion ako pagkatapos nilang bugbugin? Parang hindi ako komportable. Sigaw ni Finley. Mama, busy po ako. Bakit hindi ka muna bumalik? Kung walang trabaho si Regan para manirahan sa kumpanya, sinamahan niya ang kanyang ina sa kanyang bayan. Regan, baka mamatay na ako. Hindi ka ba pupunta para samahan ako? O sa tingin mo nagsisinungaling ako sa'yo? Hayaan mo akong magpa-picture para sa iyo. Tingnan mo kung gaano ako kalakas na binugbog ng asong iyon. Sa pagsinghot, agad na kinuha ni Finley ang ilang mga larawan ng kanyang mga pinsala at ipinadala ang mga ito. Nang makita ni Regan ang bukol nitong mukha, galit na galit ito. Walang iba kundi ang patayin si Erisa. Mabilis siyang nag-book ng tiket sa eroplano at nagmadaling pumunta sa North Stream.
Sinundan ni Erisa si Benjamin pabalik sa hotel matapos matiyak na busog ang mga bata. Nang makarating sila sa suite, inutusan niya ang mga bata na maligo. Tim, tutulungan kitang maligo, okay. Lumuhad siya sa harap ni Tim at marahan itong tinitigan. Miss York, kaya akong maligo mag-isa. Maligo ka na rin, tanggi ni Tim. Lihim na tumawa si Gavin. Mami, hindi mo na kami kailangang tulungang maligo. Marunong kaming maligo mag-isa. Dapat maligo ka na. Kinaladkad ni Gavin si Tim. Pagkatapos ay tinawag niya sina Zachary, Oliver, at Jasper upang sabay na maligo. Binuhat ni Erisa si Jessie at pumasok sa banyo para maligo. Nang makita ni Benjamin na iba ang pakikitungo niya kay Jessie, sumimangot siya. Erisa, huminto, lumingon siya at sinulyapan si Benjamin. Anong meron? Bakit hindi mo hayaang maligo si Jessie kasama ng mga kapatid niya? Bakit mo siya pinaliliguan ng hiwalay? Baka sa mukha niya ang seryosong tingin. Hindi siya sang-ayon sa pagiging bias ni Erisa sa sinumang bata. Natigilan si Erisa. Nang makasalubong niya ang hindi pagsang-ayon na tingin nito, lihim siyang tumawa. Hindi pa marunong maligo si Jessie. Mas malinis kung tutulungan ko siya. Ang tugon ni Erisa ay hindi nakapagsalita kay Benjamin. Pagkatapos, dinala niya si Jessie para maligo. Hindi pa rin marunong maligo si Jessie. Nakasimangot na humakbang si Benjamin papunta sa kanila. Binuhat na ni Erisa si Jessie sa banyo. Binalak ni Benjamin na magpahinga si Erisa habang pinaliliguan niya si Jessie. Sa gulat niya, nakalak ang pinto mula sa loob. Agad na bumungad sa kanyang mukha ang malungkot na ekspresyon. Ano ang sinusubukan niyang gawin? Gulat na napatingin si Jessie sa entrance habang nilagay ni Erisa ang isang daliri sa labi niya, senyales na tumahimik si Jessie. Sa sandaling iyon, sinabi ni Benjamin, Erisa, lumabas ka, paliliguan ko si Jessie. Ayos lang. Hindi ka pa close ni Jessie kaya hindi niya magugustuhan kung paliguan mo siya, sagot ni Erisa habang kumukuha ng isang. Tingnan mo si Jessie. Si Jessie, na napakatalino, ay agad na humagulgol, hindi. Ayokong paliguan ako ni Mr. Graham. Gusto ko kay Mommy. Mommy, huwag mo siyang papasukin. Kung gagawin niya, ayoko nang maligo. Pagtingin sa madrama at kapanipani walang kilos ni Jessie, halos mapahagalpak ng tawa si Erisa. Nakatayo sa pintuan, tumahimik si Benjamin. Sa sobrang takot kay Jessie kaya napaiyak siya, sumama ang pakiramdam niya. He coaxed softly, Jessie, hindi dapat madaling umiyak ang isang lalaki. Dahil ayaw mong tinutulungan kitang maligo, hindi ako papasok. Palaigaw ka na lang ni Mommy. Noong una, gusto ni Benjamin na sabihin na dahil 5 taong gulang na si Jessie, dapat na siyang matutong maligo tulad ng kanyang mga kapatid. Gayunpaman, dahil umiiyak na si Jessie, hindi na niya nakayanang magsalita pa. Sa bandang huli, wala na siyang choice kundi ang magparaya. Lingid sa kanyang kaalaman, palihim na nagtatawanan sina Erisa at Jessie sa banyo.